Si Palo mga kaprobinsya, oh. Busog na busog. Lo. Tingnan niyo po yung katawan ni Palo, oh. Pero maraming itlog ng kuto. Sakyan natin. Yan. Sa una po natin mga video mga kaprobinsya, naibinta na po natin yung ating baboy na 11. At marami pong nagtanong kung magkano yung inabot sa ating baboy. Nung una po target natin na umabot po ng 1 tonelada or 1,000 kilos yung ating baboy. At hindi po tayo nabigo. Yung baboy natin umabot po ng 1,018 kilos. So lumagpas siya ng 1,000. Lumagpas siya ng 1 tonelada. Tapos isa lang yung baboy na hindi nakasakay sa tinatawag nila na bracket. May bracket po yung mga komprador. Halimbawa, sabihin nila, kunin nila ng 200 per kilo. Basta pumatong sa 80 kilos up. Yung below, bawasan nila ng 5 pesos. Yung baboy natin, medyo mahal po mga kaprobinsya yung presyo ngayon. Nakaswerte po tayo. Yung inabot po sa ating baboy, yung kabuuan na tira, umabot po siya ng 218,500. Yung isa na hindi umabot ng 80 kilos, 74 kilos lang, ang presyo po ay nasa 210 per kilo. Ngayon lang tayo nakabinta ng ganun ka taas yung presyo. Tapos ngayon lang tayo nakabinta ng ganun karaming baboy. Yung 11 heads. Kadalasan po doon sa area 1 nakabinta tayo ng baboy nasa mga kwan lang. Nasa mga ano lang, 8 heads, 6 heads, ganun lang karami. Pero ngayon nakabinta tayo ng 11 heads, tapos swerte tayo kasi mataas yung presyo. Sa mga nakaraang taon din, mataas din yung presyo pero wala tayong baboy na pinalaki kasi naibinta po natin nung panglitson pa lamang. Naibinta natin sa halaga na 5,000 per head sa buwan ng Enero. 5,000 per head lang yung binta natin dati sa ating baboy na panglitson. Parang nainganyo tayo ba sa buwan ng Enero? Nainganyo tayo. Nalagaan lang natin yung ating mga biik sa loob ng isang buwan. Nakaubos na sila ng mga 2 sako siguro. Tapos binili agad ng 5,000 per head. Kaya nung dumating yung buwan na wala ng baboy na mga malalaki, yung para yung patining, wala na tayong baboy. So parang naglalaway lang tayo sa presyo na napakataas. Kasi last year sa buwan ng Pebrero, parang umabot yung presyo ng baboy dito sa amin ng 230 per kilo. Yun. Maraming nagsabi na tumaas pa daw yung presyo ngayon kasi wala ng baboy na patining. Naubos na yung baboy sa panglitson pa lamang. Bininta na dahil napakataas din ng presyo ng baboy na para panglitson. So ganun po sa mga nagtatanong dyan kung magkano yung presyo ng baboy dito sa amin. Yung 80 pataas, ano po, nasa 215 per kilo. Depende lang siguro sa lugar nyo kasi iba't ibang lugar, iba't iba yung presyo. Yan po ang ating napapansin. Hindi po sa lahat ng panahon na ganito ang presyo. Walang swertihan lang. Pag buwan na ng Hunyo, tapos marami tayong baboy na patining, expectin natin na hindi na katulad ngayon kataas yung presyo ng baboy. So yung baboy natin dyan, may natira pa tayo na 22 heads, pero bawasan natin yan ng 2 para gawing inahin. So yun po ang kagandahan ngayon, basta short sa baboy na pangkatay, medyo malaki-laki din yung kita natin. Tapos yung fish na naubos nila, nakaubos sila ng starter na 21 na sako, 21 sacks na starter yung naubos. Tapos yung naubos na grower 13 sacks. At
saka yung naubos na finisher 7 sacks. So bali lo ay higda lo tulo. So bali naubos nila mga kaprobinsya nasa 13 plus 7, 20, nasa 41 sacks lang. 41 lang kasako ang naubos sa ating mga baboy. Ipagpalagay natin na 2,000 per sack, so 41 times 2, 82,000. Tapos yung biik nasa 3,000 per head, 3,000 plus 82. Wah. Oh, padungay. Nasa 115. Wah. Nasa 115,000 yung kapital natin kung bumili tayo ng biik. Oh, saragot. Indo. Enggak. Medyo malaki-laki po yung inabot mga kaprobinsya. Pag bumili tayo ng biik, tapos 3,000 per head lang. So sa labing isa, 33,000 yung kapital. Tapos yung sa feeds, 82,000. So 115,000 yung inabot na kapital. Tapos may natira na 103,000. Bawasan sa tao, so may natira. Mas maganda basta mataas yung presyo. Pero pag bumaba yung presyo, hindi po ganito kalaki yung matira mga kaprobinsya, napakaliit lang. At napakaganda pag mag-alaga tayo ng baboy, pag may sarili tayong inahin, katulad sa atin. So ganun po kaganda, basta may mga alaga tayo. Pwede tayong magkatay anytime. Dati po, nung nagsimula pa tayong mag-vlog, palagi kami naglitson doon sa area 1. At minsan may mga negative na comment. At minsan may nagsasabi na atik daw tayo kasi palagi naglitson. At hindi naman nila alam mga kaprobinsya na yung lechon dito sa amin sa probinsya, sa totoo lang, normal lang yan pag may birthday. Dahil yung mga tao may nahanda na sila, nag-alaga na sila ng biik at intended na yan para lechonin. So hindi masyadong mahal kasi mura lang yung biik dito sa amin. Lalo na pag bumagsak yung presyo mga kaprobinsya, mura lang yung biik. Makabili lang tayo ng biik minsan sa presyo na 1,500. Basta bumagsak yung presyo ng baboy. Lalo nung panahon ng pandemic, napakamura sa mga biik. 3 heads per 1,000 pesos. Kasi pandemic yun. Kaya bumagsak yung presyo. Kaya dito sa amin, pag may okasyon, napakadali lang yung lechong baboy. Hindi katulad pag nasa syudad na bibili pa ng baboy, at yung mga baboy na mabili nila galing yan sa probinsya, kaya mataas na yung baka natin na Slimer mga kaprobinsya. Dito lang sa labas, hindi na namin siya binalik sa kanyang kulungan. Lumer, at napapansin po namin sa kanya na bumait siya dito. Hindi siya matapang, tapos kalmadong kalmado na. Sana po sa sunod ng mga buwan pumasa na si Limer para magkaroon siya ng anak dito. Yun po ang habol natin sa kanya kung bakit natin siya binili. Kaya inadyasan namin yung pagkain niya ngayon na feeds para pumayat siya ng konti. Napakahirap pag napakalaki na yung baka tapos gawin natin taga-kasta, parang maging mabigat na yung katawan nila. Hindi na kumasta katulad kay Pugi. Sa ngayon po mga kaprobinsya, dahon ng tubo yung pinapakain namin sa kanila. Sa mga nakarang araw habang wala tayo dito, napier po yung kinukuha nila sa ating mga kasama.
Kinarvest po nila yung mga napi natin dyan. At ngayon naman, bumalik naman kami sa dahon ng tubo. Sa mga nakarang araw po, pinalabas natin si Kungkong. Napakaganda ng kanyang katawan. Napakalaki na niya tingnan pag nasa labas siya. Sulid na sulid yung kanyang katawan. Ayan. Pero si Kungkong din, hindi din siya tumasta. Sa ngayon po, isang baka lang yung tagakasa natin na napaka-agresibo. Si Bitas lang. Kasi si Pogi, mahirap na. Mabigat na yung kanyang katawan. Yan. Agresibo to si Bitas, mga kaprobinsya. Hindi pa natin nakita kung anong itsura sa kanyang lahi dito. Wala pa siyang anak. 3 baka po yung nakastahan niya ngayon dito sa atin. Yung si Quinay, siya din yung nagkasta kay Quinay. Si Bitang, siya din yung nagkasta kay Bitang. At yung isa nating lumalaga na galing sa Panyabunan. So sa ngayon, 3 yung inaabangan natin na nakastahan ni Bitas. At si Pugi, 2 pa. Yung galing sa Dawis at yung isa nating pula na andun na malapit na mga anak. Siya din yung nagkasta doon. Yung numalaga na nakasa niya galing sa Dawis, yun po siguro ang huling kasta niya. Or huli niyang anak kung sakaling mga anak niya. Kasi magretiro na si Pugi. Mupagagahi rabi sa siya hapon, pero bukat nagilawas. At yung mga baka natin dito na babae, mga kaprobinsya, binawasan din natin yung pagkain nila. Hindi maganda po sa mga baka na babae na sobrang taba. Itong si Marimar, siguro malapit na itong maglandi. Sana po si Marimar na lang ang hindi po nakasahan dito sa 5 nating baka na andito sa kulungan. Yan. Ito yung nakasahan ni Pogi. Mabait ito si Marimar, mga kaprobinsya. Nagpasakay lang to. Hindi siya katulad ni Rigor na matapang si Rigor. Pag pumasok kami doon sa lubungan niya, agad kami para sungayon. Nanungay si Rigor, murang rabag dako. Napakabait ni Marimar. Sa lahat na baka namin dito ng babae, sila yung nagpasakay. Ito po, napakatapang to. Kahit nasa malayo pa lang tayo, dumugin na agad tayo niya. Basta makita niya tayo. Nung una pinalabas namin siya, inakala namin na mga anak na siya. Pero na-prank lang kami. Tulad ni Jin. Dati, na-prank tayo ni Jin dati. Ito yung pinakaunang mga anak na nakasahan ni Bitas kung sakaling nabuntis siya. By June po ang target namin. Pero kung sakaling hindi siya mga anak ngayong June, no choice na po tayo sa kanya, ibinta natin siya. Makabawi lang tayo sa puhunan, okay na. Pero sigurado po tayo mga kaprobinsya na makabawi tayo sa puhunan or lagpas pa yung abutin niya. Kasi nabili lang natin siya sa halaga na 29,500. 29 or 28,500. Nakalimutan ko na. Kung sakaling mag-success yung baka natin dito na babae, marami na po tayong baka. Kahit yung 4 lang dito. Pang-5 si Bitang. Si Bitang po yung pinakahuling nakastahan. Tapos si Basya, kung umabot na sa 5 buwan yung anak niya na si Rigor, iwalay natin agad para paglipas ng 1 buwan
maglandi agad si Basya. Si Basya kahit native lang, nilagaan lang natin siya kasi magaling siya mag-alaga ng anak. At napapansin po natin kahit native, basta makastahan lang siya ng magandang klaseng baka. Tapos magaling siya mag-alaga. Gwapo pa rin yung anak at saka maganda. Kasi ito si Marimar, hindi naman siya masyadong pangit. Oops! Relax sila ngayon, oh. Hindi niya naubos yung dahon ng tubo. Kung sakaling harbisin na yung mga tubo dito sa amin, yung malapit sa aming kubo, mag-imbak tayo ng marami. Ibilad lang natin para pag wala ng season sa pag-harvest ng tubo, may mapakain tayo sa kanila, may maibigay tayo. Sa ngayon nag-arte-arte pa sila kasi marami. Pero nung naranasan natin yung nagkaroon ng El Nino dito or walang ulan, natuyo lahat yung mga damo, yung mga napir na pagkabagal lumaki, napilitan silang kumain sa mga tuyong dahon ng tubo na kinuha namin doon. Pero nagpapasalamat pa rin tayo kasi nakasurvive tayo, nakasurvive yung mga alaga natin. At ngayon naman sagana naman sila sa pagkain. At si Rambo, busog na busog si Rambo. Napier yung ibinigay sa kanya. Medyo mailap to ng kalabaw mga kaprobinsya. Pagsakyan natin, mabilis siya ba? Mabilis siya. Hindi naman siya masyadong mailap, pero pagsakyan natin mabilis. Pag patrabahuin natin, mabilis din magtrabaho. Hindi siya tamad. Tapos marami daw tong kuto. Maraming itlog ng kuto, lusa. Balak po natin nagupitin siya. Marunong na siya maghahila ng karosa mga kaprobinsya. Maasahan na po siya sa trabaho. Siya yung backup ni Palo dito. At yung mga napiram dito, yung andun hinarvest namin. Tingnan niyo po, ito po yung nalagyan namin ng pataba. Pero yung andon, hindi pa namin nalagyan. Ibang iba yung kulay. Green na green yung kulay dito na may pataba. Pero yung wala, oh, naninilaw yung kulay nila. Tingnan natin doon kung ano ang itsura, kung naubos na ba yung mga napir natin doon. Tingnan ko po mga kaprobinsya, mas okay yung mga babaeng baka yung alagaan. Kasi kahit budget lang yung mga napier, okay lang. Kahit medyo payat sila, okay pa rin. Hindi katulad sa mga baka na lalaki, lalo na pag fattening yung pakay natin. Delikado pag i-budget yung pagkain nila, mamamayat sila. Yan na po, oh, na-harvest na po dito. At napakadali lang tumubo sa mga napier kasi nilagyan agad ng pataba to. At yung mga gabi dito na tumubo, binunot po sa ating mga kasama. Maraming mga gabi dyan, oh. Pero hindi yan masayang kasi pagkain namin yan sa ating mga alagang pato at saka pabo. Lutuin. Paghayaan namin yung mga gabi dyan, yung mga napier natin mamatay, tatalunin nila yung napier. Marami, oh. Pero okay lang yan kasi hindi yan tuluyang mamatay. Hindi yan direktang malahos kasi laging umulan dito sa amin. Maambon minsan. So may isang kaldero tayo doon na kinuha. Yun po ang lutuin kahit hindi na tayo gumamit pa ng tahop ng mais. Yung gabi lang
dito, na-harvest na din oh. Pero base po sa ating nakikita dito mga kaprobinsya, pangit po yung napier na may or may mga kahoy sa itaas, may shade ba. Kailangan pag may mga kahoy, kailangan siyang putulin. Pero sayang naman yung mga Gmelina dyan oh. Pero kung may mga Gmelina, ang mangyayari po sa ating mga napier, bansot, salot kayo. Tulad dito. Mayroon pa doon oh. May na-harvest sila dito na laman. Kalahating sako daw. Kasi yung mga gabi pag kusa nila siyang tumubo, matagal yan bago magkaroon ng laman. Pero pag tinanim sila, sinadyang itanim, tapos medyo malaki yung hukay bago itanim, magkaroon yan ng maraming laman. Yung langka dito, tingnan natin kung may hinog na ba. Napakaraming bunga mga kaprobinsya oh. Pero native lang to. Ang maganda dito, ipabalot natin to ng sako. Tulad nito oh. Kailangan balutin yung sako. Kasi yung andon oh, maliit pa lang, kinain na ng uod. Kahit native lang to, pero mapakinabangan natin to basta mabalot lang ng sako. Yan po oh. Nung hindi na balot, kinain agad ng uod oh. Yung mga napir natin dito, dahil nalagyan to ng pataba, sa loob ng mga 2 buwan pwede na itong harvestin. Ngayon kahit binunot yung ibang gabi dyan, pero pagdating ng tag-ulan, marami pa rin mga gabi na tumubo dyan. So okay lang naman pag lumaki na sila, ipakain lang natin sa ating mga lagang pato at saka pabo. So mapakinabangan naman natin. Pero kailangan talagang bawasan, kasi pag hayaan lang natin sila dyan, padami na padami yung gabi at saka mamatay yung napier natin. May bunga naman yung saging natin dito. Ilang puno natin saging. Marami tayong saging na tinanim dito dati, pero namatay lang. Napakadali lang naka-recover sa mga napir natin dito nung nalagyan ng pataba. Kahit dito pa natin nilagay palagi si Rambo nung una niyang dating. Tapos pag napapansin nyo po, yung mga damo din dito iba, napaka green din, napakataba din. Kasi dito po namin itinapon yung mga dumi ng ating baboy. Ginawalis po namin yan. Tapos dito din nila ginawa nating pataba sa ating mga napier.
Pag marami tayong gabi, makasid po tayo sa patuka sa ating mga alagang manok, pato at saka pabo. Lalo na yung pabo mga kaprobinsya at saka pato, kansa. Malakas lang kumain, pero pag may mga gabi tayo, makasid tayo ng konti. May natira pang gabi sa sako. Pag malapit na yan maluto, muhulpa na siya. Tapos dagdagan lang natin. May papaya pa oh. Dito to sa gilid. Pero pinaputo natin kahapon. Kasi disturbo nung nagtimbang tayo ng baboy. Ihalo natin to sa ating gabi para mapakinabangan yung bunga. Tamad yung mga baboy maglakad mga kaprobinsya. Basta mga malalaki na. Halos gusto na nakahiga lang. Napakadaling hingalin. Buti na lang nung nabinta kami ng baboy, walang init. Tapos yung daanan namin may sapa. So palagi lang silang pinaliguan habang nalakad. Hindi sila hinihinga ng gusto. So ulam namin ngayon, adobong pabo. Hanggang yung tinapay namin para marami, para sa ating mga grupo. Kailangan kawa yung isa lang, kasi pag maliit lang na kaldero hindi pwede, hindi kasya yung pabo. Ano? Halos mapuno yung maliit na tinakawa. Maliit na mo undod. Maliit na kawa. Wake! Iingay si Wake. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ah. Wak. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Wake. Wak wak. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ah, gumaya si Waki oh. Malakas kumain yung alaga natin kuan. Si Waki. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Malapit na. Malapit na yung ulam namin. Yan oh. Luto na yung aming pabo. Lamig kayo eh. Adobo. Ito yung 7 kilos na pabo. Mga kaprobinsya, kaya na po. Yan, ulam namin, yung adobong pabo. 7 kilos. May kanin na mais. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Punungan na do. Dito yung ano. Ito naman. Hela ko. Ito yung tagyot.
Tignan ang tambok ka. Yung hangin oh, parang December ha. Ay. Munta na ba ito sa gabi nga? Kami lang yung nga rin. Asa yung bang bangkor? Kabili na dahil. Ano ba yung buo na ito umano? Mataas lagi. Iayam. Ito lang yung nagladyo magkita sa view. Kung wala magyapon na. Hindi na lagi siya. Kasakit yun. Idol mo lang. Ha? So, magpuma ba? Mana po. Nalagyan pro-pro. Tuwa sa rabaw. Ah! Ano yan? Ano to? Hindi pa nila. Hindi pa. Pasok ko ngayon eh. Tulog dong inatumbog tao sa dong muna kita mo sa motor. Ako? So na ba ilibog tao? Adila. Sila na siya. Kasi mura sa napurga di atong kakiya. Matagbo pa lang ulit tao. Madok nga ang tao. Ebi na ko gi-atake na pugsawa ng langgam da kaya sayo ka nang limog. Nang naglangas. Wala ka? Wala ako ah. Wala ka. Nah, maksud dia. Umay. Gamay pa to sa pasulod. Lagu nga tago kanya friend. Oh, Tapi slalom. Ngayon sa pahan ng hepa. Lubo ang mga ano. Sige baka ka, titiklan. dito ko. Tuwig na kapin ba? Duman ko. Karon,